Narito na mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo na hatid ng GMA News. Wala na naman ho dito. Unang balita! Hinati ang mga silid-aralan sa President Corazon Elementary School sa Quezon City dahil sa dami ng mga estudyante ngayong school year 2026-2027. May unang balita live si James Agustin. James! Igang, good morning. Mas marami yung inaasahan ng mga estudyante sa pagbubukas ng school year dito sa President Corazon C. Aquino Elementary School sa Quezon City. Maaga nagsidatingan ng mga estudyante at kanilang mga magulang ngayong unang araw ng klase. Ayon kay Dr. Jerry Isip, ang principal ng PKS, nasa 8,500 na mga estudyante ang inaasahan ngayong school year mula kindergarten hanggang grade 6. Mas marami po yan kumpara sa 8,239 noong nakaraang school year. Ang nakikitang dahilan, mga transferi mula sa ilang barangay na nagkaroon ng sunog noong mga nakaraang buwan. Dahil dumami ang mga estudyante, nasa 45 classroom ang kinailangan na hatiin sa dalawa para tugunan ang kakulangan sa classroom. 1:33 ang teacher-student ratio habang 1:45 sa mas malalaking classroom. Pinaghandaan din ng eskwelahan ang pagpapatupad ng 3-term academic calendar ngayong school year. Samantala, Igan, ito nakikita nyo, nagpapatuloy yung programa dito sa PKS. Ngayong umaga, kaninang 5:45 a.m. ay nagkaroon na ng flag raising ceremony at pagbikas ng panatang makabayan. Ipapakita ko lamang po sa inyo yung footbridge. Dito lamang sa harapan nitong eskwelahan. Kanina po punong-puno po yan ng mga magulang, pero may mga pulis na nakabantay dyan at pinapaalalahanan yung mga magulang na magsiuwian na. Kasi karaniwan sa mga elementary school, yung separation ng site na sa unang araw ng eskwela. Pero wala pa naman tayo nakikita dito ng mga estudyante na umiiyak kanina. Pero may mga estudyante na ayaw magpaiwan sa kanilang mga magulang. Yan muna yung latest mula po rito sa PKS sa Quezon City. James Agustin, GMA News. Paalala ng LTFRB sa mga motorista ngayong balik eskwela, pairali ng disiplina at pag-iingat sa kalsada. Bago bumiyahe, siguraduhin maayos at tigtas ang inyong sasakyan. Sundin ang itinakdang speed limits, bigyan prioridad ang mga pedestrian o mga tumatawid lalo na sa mga school zone. Busina rin sa mga PUV at school service, huwag mag-overload ng mga pasahero at magbaba at magsakay lang sa tamang lugar. Mga kapuso, as of 6 a.m., ganito po ang sitwasyon dito sa Caduantete National High School dito sa Macabebe, Pampanga. Makikita po ninyo ay talagang lubog sa baha ang isang bahagi ng kanilang eskwelahan. Kahit na balik eskwela na mga estudyante, ang baha rito, nako, tila walang break. Dahil nga po kahit na hindi naman umulan at maayos ang ating lagay ng panahon sa ngayon, makikita po natin na talagang lubog sa baha. Papakita ko nga po sa inyo, itong isang bahagi ng o hilera ng mga classroom dito, talagang hindi na po nagagamit dahil lubog sa baha. Makikita ninyo itong mga upuan, yung mga armchair nila, nako, nakasalansan na lang dito dahil nga talagang nalubog na sa baha. So ito, sayang tong classroom na ito, no? Sa halip na magagamit, pwede pa po sana rito ang ilang mga estudyante, ay hindi na po siya nagagamit dahil nga po lubog sa baha. Kahit na gaya ng binanggit ko, maganda yung lagay ng panahon, no? Hindi na po kasi humuhupa yung baha dito sa partikular na bahagi na ito. At ito rin pong nilalakaran kong ito ay may katabing ilog, kaya isa po ito sa nagiging sanhi ng problema ng paaralan. Kaya talagang pag tumas daw yung ilog, damay din po yung kanilang eskwelahan. So sa ngayon po, meron pong 22 classrooms na nagagamit ang mga junior and senior high school. Pero may mahigit 1,000 po silang estudyante, no? So gaano kalaki ang impact nitong problema na ito sa kanilang eskwelahan? Para bigyan po tayo ng kasagutan, makakausap po natin ang kanilang school principal na si Sir Raul de Maculangan. Magandang umaga po sa inyo, Sir Raul. So magandang umaga. Salamat po sa pagpapaunlak po. Maris. Opo. Una po sa lahat, gaano na po ba katagal itong problema po ninyo na lubog sa baha? Itong particular na bahagi po ito ng inyong eskwelahan. Pagdating ko na dito, Which was when? 2022, so ganito na po yung sitwasyon. Paano po nagsimula? Every time po kasi na magtataas tayo yung highway, naiiwan yung ating school
Kaya talagang mababa po yung school. And pagdating ko, yung baha actually hanggang dito before. Oh. So nakapagtambak lang po tayo ng ilang portion. Kaya nagagamit na po namin yung mga mando doon. Paano niyo po sinubukang solusyonan itong problema ng baha rito? Ang una, we requested classrooms from the national government. And before may nag-soil testing. And we hope for that na 20 classroom ang mabibigay sa atin. But then, nagkaroon nga po ng problema sa national government. At sinusunod na po ng ating gobyerno yung Mandanas Doctrine na yung pagpapagawa ng classroom building ay sa local government. And sabi naman po ng provincial government, mayroon po kaming 6 hanggang 8 classrooms. Pero wala pa po. Tinibag na po natin yung Dinemolish na po mababa. yun. Oo. And naghihintay po tayo. So ito rin po, balak nyo rin po i-demolish, tapos lagyan na lang ng bagong classrooms? If mangyayari yun. Oo. Pero paano po kayo nag-adjust ngayon? Kasi syempre sabi, nagkaroon daw ng kakulangan ng mga classrooms dahil sa ganitong sitwasyon. Dahil sa kakulangan ng classrooms, yung double shift, yun ang ating ipinatutupad. Kasi hindi nga kakayanin ng mga classrooms natin I-accommodate. yung volume ng mga learners. So instead na whole day, nagiging half day na lang? Ganun ang mangyayari. Paano po ang nangyayari sa kanilang learning? Hindi kasing ano po ng whole day yung klase. Pero Kulang kasi, sa natututunan, gano'n? Ganun po. Kulang talaga yung naibibigay na learnings ng ating mga kasamahang teacher. Gaano ka man kagaling, hindi ganun kaano yung maibibigay mo sa mga bata. Sir, huli na lang. Ano po yung panawagan po natin sa national government, sa local government, dahil sabi niyo po nag-request na kayo pero tila walang aksyon? Same pa rin po yung ating mga ni-request. Na ano Hopefully, po? halimbawa po yung protection slope dito sa likod, para naman po dito sa building nating malaki. And again, yung classrooms pa rin po na need natin. Baka sakali na bumalik yung marami pa nating estudyante before. Kasi nung maraming estudyante talaga dito noon. Kaya lang dahil sa ganyang pagbaha, so marami po ang lumipat ng lugar at hindi na po bumalik pa. Alright. Maraming pong salamat. Ayan, nakita niyo po mga kapuso. Isa rin po ito sa mga problema at nagiging epekto ng problema natin sa mga flood control projects na tila hindi rin po nagagawa ng paraan maging dito po sa bahaging ito ng Macabebe, Pampanga. Maraming salamat po, Sir Raul Limakulangan po, ang principal po ng ito pong eskwelahan na ito para sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Ingat po kayo, sir. Ngayon tag-ulan, nangangamba ang mga residente ng Barangay Tatalon sa Quezon City na maranasan muli ang mataas na pagbaha. Sinusuri na raw ng Department of Public Works and Highways sa mga flood control project na pwede ituloy kung talagang makatutulong. May unang balita, si Darlene Kai. Ganito sa ilang bahagi ng Barangay Tatalon sa Quezon City kapag may bagyo o tuloy-tuloy na ulan. Kaya ngayong inanunsyo na ng Pag-asa ang simula ng tag-ulan, kabado na ang mga residente tulad ni Ariel. Umaabot daw kasi sa 6 na talampakan o lagpas tao ang tubig dito sa Villa España 2. Nangangamba na yung iba naman lumilipat, yung mga nangungupahan. Ang mga tulad ni Gabi, naghahanda na ng mga gamit na kanilang itataas para hindi mabasa sakaling bumaha. Nag-worry po na ganun, babaha na naman dito. Hassle po kasi siyempre, papasok ka ng trabaho, o di ba? Naka-shoes ka, tapos naka-ano ka, di ba? Yung dadaanan mo ng total ito, nagmumotor ako, dadaanan ko ng kalsada na may tubig. Nababasa po yung shoes ko. Yun, yung pants ko, nababasa. Kaya malaking tulong daw sana ang infrastrukturang pipigil sa tubig. Yun nga lang, kabilang ang Barangay Tatalon sa mga lugar sa Quezon City kung saan may nasa 60 ghost flood control projects. Nang mag-inspeksyon ng ICI Independent Commission for Infrastructure doon Setyembre noong nakaraang taon, barado ang lagusan ng tubig sa drainage system. Sabi ni Mayor Joy Belmonte, ginastosan ng 48 million pesos ang dapat sana'y rehabilitasyon ng drainage system sa Barangay Tatalon. Pero ang ginawa lang, pininturahan ng sidewalk at pinalitan ang manhole. Gaya rito sa Bahaing Manunggal Street.
Ang naaapektuhan kami mga residente nandito. Wala naman tayo magagawa kahit mainis tayo eh. Panawagan nila, Maganda naman sana maayos na itong lugar namin. Mawala na yung baha rito. kasama raw ito sa mga pinag-aaralan ng DPWH kung dapat ituloy ayon kay Secretary Vince Dizon. Siguro, in the next few weeks, matatapos na yung assessment ng ating panel of experts. At pagka sinabi nila na dapat yung ituloy, itutuloy na natin kagad. Pero hindi na natin hinintay yun. Terminate na natin matagal na yung mga kontrata ng mga Diskaya dyan. Kasi sa pagkakaalam ko, Diskaya project din yan. Sabi ni Dizon, kailangan daw kasing dumaan sa pagsusuri ang flood control projects na nakitaan ng anomalya para malaman kung makatutulong talaga sila sa lugar. Kailangan talaga ma-establish muna natin kung yung project ba ay kailangan o hindi. And ang best way para gawin yon makipag-coordinate sa LGU. Sa kabuuan, nasa 40% raw ng mga natukoy na proyekto ang nakita ng DPWH na dapat ituloy. Isa riyan ay itong pumping station sa Villa España 2 sa Barangay Tatalon. Kaya kahit linggo, tuloy ang paggawa sa Phase 1 ng proyektong pinondohan ng mahigit 868 million pesos. Naghahanda naman na raw ang mga kauni ng Barangay Tatalon ngayong simulan na ng tag-ulan gaya ng declogging at paghahanda sa evacuation centers. Pero magiging malaking tulong daw sa kanila ang karagdagang flood control infrastructures. Sana more infra para mas papaitan pa po yung may liit po nating mga canals. Kailangan pa natin ng additional 50% para po totally talagang wala na pong pagbaha na magaganap po dito sa Tatalon. Tugon naman ng DPWH, tuloy din ang kanilang paghahanda sa tag-ulan kasabay ng mga imbestigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News. Magbibisita eskwela naman ang ilang grupo ng mga guro matapos ang isinagawa nilang kilos protesta sa Maynila. May unang balita live si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Nagsagawa nga ng mabilisang kilos protesta dito sa Menjola PSARC. Itong Alliance of Concerned Teachers. Tinagurian nila ito na Sunrise Protest. Nasa mahigit 20 ang mga membro nila na nagkilos protesta, bitbit ang mga panawagan at hinaing na nakalagay sa mga payong na blue at orange. Katulad dito ang pagdaragdag ng sweldo sa entry level ng mga guro sa halagang 50,000 pesos, pati ang mas mataas na budget para sa edukasyon. Kahit daw 1 trilyon ang budget para sa edukasyon, hindi raw ito ramdam ng mga guro. Iginigiit nila na may krisis pa rin sa edukasyon dahil kulang daw sa resources ang pamahalaan. Tulad ng paulit-ulit na problema ng classroom shortage na nasa 155,000 daw, teacher shortage na 150,000 at 300,000 na shortage sa mga education support personnel tulad ng mga registrar, school nurse at guidance counselor. So ngayon wala na rin sila rito sa Menjola PSARC, pati yung mga nagbabantay na pulis. Ang susunod nilang pupuntahan ay ang Benigno Aquino Elementary School sa May Baseco, Maynila. Isa lang ito sa mga bibisitahin nilang paaralan, meron din sa Quezon City. At magtatapos yung kanilang programa sa isang sunset protest naman sa Welcome Rotonda mamaya. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila. Bam Alegre, GMA News. Kasabay ng unang araw ng pasukan, ilalapit sa Malacanang sa Maynila ng ilang grupo ng public school teachers ang panawagan para sa taas sahod. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, idadaos nila ang kilos protesta sa Menjola mamayang hapon. Yan ay para hindi maapektuhan ang morning classes. Panawagan nila ang aumento sa sahod na 15,000 piso. Anila nararapat ang taas pa sahod dahil sa patuloy na pagdami ng demands sa kanilang trabaho. Dagdag pa ang maraming adjustment na ipatutupad ngayong school year 2026-2027. Wala pang pahayag kaugnay nito ang Malacanang at Department of Education. Mga kapuso, pinaghahandaan din po sa mga DAN na National High School sa Pangasinan ang tag-ulan. Naglaan ang pamunuan ng paaralan ng mga timba sa mga silid-aralan dahil kapag tag-ulan, malakas daw ang tulo ng tubig mula sa mga butas ng bubong. Tiniyak nila nga ayusin ang mga kailangang kumpunihin sa mga classroom. Ang mga lubak sa paaralan, tinambakan na ng bato, buhangin at lupa. Isa po ang mga DAN National High School sa mga eskwelahang may pinakamaraming estudyante sa Region 1. Karaniwang bilang ng mga mag-aaral doon ay 8,000 at inaasahan mas mataas ang bilang nito ngayong school year.
Abot sa mahigit 13,000 estudyante ang inaasahang papasok sa Davao City National High School na may pinakamalaking populasyon ng mga estudyante sa lungsod. Mahahati ang mga yan sa morning at afternoon shift. Kumustahin natin ang sitwasyon doon. May unang balita live si Argil Relator ng GMA Regional TV. Argil, good morning. Susan, tapos na nga ang bakasyon at balik na naman sa sigla ang Davao City National High School ng mga mag-aaral ngayong unang araw ng Paskuhan na school year 2026-2027. Isa ang City High sa mahigit 2,200 na mga paaralan sa Davao Region na nagbukas ngayong araw. Maagang nagsidatingan ang mga guro at mga estudyante ng Davao City National High School para sa unang araw ng pasukan ngayong bagong school year. Mismong ang kanilang principal na si Ma'am Evelyn Magno ang sumalubong sa mga estudyante. Alas 5:45 ng umaga nang opisyal na ngang winelcome ng school personnel ang mga mag-aaral sa kanilang unang flag raising ceremony. Ito ang may pinakamalaking populasyon ng mga estudyante sa Davao City. Sa huling tala, umabot sa 13,500 ang enrollees ng City High na kinabibilangan ng junior at senior high school. Ayon sa pamunuan ng paaralan, bagamat nagsimula na ang opening block ngayong araw, ay tumatanggap pa rin sila ng enrollees, lalo na yung mga old students na hindi pa nakapag-enroll dahil kagagaling lang sa bakasyon. Kagaya ng iba pang pampublikong paaralan, shifting pa rin ang pasok ng mga estudyante dito sa Davao City National High School. May morning at afternoon shift at late afternoon shift. Susan, inasahan naman ang pamunuan ng Davao City National High School na aabot sa 15,000 ang kanilang learner population ngayong school year. Yan ang latest. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV. Nagpapagaling na si The Secrets of Hotel 88 stars Josh Ford matapos sumailalim sa nasal and ear surgery. Pinost si Josh itong weekend ang picture niya sa Facebook matapos sumailalim sa operasyon. Sabi ni Josh sa caption, naging successful ang kanyang operation at praying for smooth recovery. Nagpasalamat din si Josh sa mga kaibigan at fans na nagpaabot ng pagmamahal at suporta sa kanya. Napapanood si Josh sa GMA Prime na The Secrets of Hotel 88 bilang si Justin Almazan.